ng mai-interview natin sa paaralan ng CFCST PEU kung gaano ba kahalaga sa edukasyon ang teknolohiya. So let's go! Let's go! Paano ba sa isa ang pangalan natin ng Science Society? Good afternoon. I am Era Trainer Pananggalang Sumaga from BL Pro Society. May mga ilang katanungan lang kami. Paano nakakatulong sa isang teacher ang paggamit ng Thank you so much. So, technology is very useful for a teacher kasi ito yung ginagamit natin o ginagamit nila para matutukan yung pag-aaral ng isang student. Ito yung ginagamit nila para maibigay yung dapat na gusto nilang makamit sa isang student. So, this technology very helpful for teacher para sa kanyang mga student para makamit nga, yung sabi ko kanina, para makamit yung goal niya, yung objective niya sa kanyang pagtuturo. And sa sa isang student is kailangan natin sumabay ngayon sa flow ng buhay. So now is ginagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So dapat may turo talaga ito sa kanila kung paano yung proper na paggamit. So that's it. So, sa iyong pananaw, epektibo ba ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon? For me, yes. Lalo na kung ang paggamit ng teknolohiya is doon sa para sa mga student, para talaga para doon sa kanilang learnings is nagiging effective ito sa isang student o sa isang guro, nagiging effective sa pagtuturo kapag ginagamit na ito teknolohiya. Like for example, yung teacher kinakailangan niyang gumamit ng PowerPoint presentation. So through that, the learners is mas madali siyang mas madali niyang malaman yung topic ng isang guro kapag gumamit siya ng technology. Kasi hindi na tayo masyado ngayon ang gumagamit ng traditional kasi yung ginagamit na natin ngayon is technology. So, nagiging effective ito sa isang guro or sa isang student na mas marami silang nagigain na knowledge. So, Maraming salamat. sige po. Everyone, today nandito tayo ngayon sa CFCST PEU. So, ngayon po pala is may gagawin tayong aktibidad. So, magtatanong tayo sa mga matatalinong estudyante ng CFCST kung ano ba at paano ba ginagamit ng kanilang guro ang teknolohiya. Go! Hello everyone! Good afternoon! Today, mag-i-interview tayo dito sa CFCST Pikit Extension Unit ng mga matatalinong estudyante kung paano ba ginagamit ng kanilang guro ang teknolohiya sa kanilang pagtuturo. Ano pong pangalan niyo, sir? So hello everyone, I am Mansur F. Putin and I'm from Bachelor of Elementary Education. Ulitin ko po yung tanong. Paano po ginagamit ng inyong teacher ang technology sa kanyang pagtuturo? So we all know that technology is very rampant nowadays. So way back in a traditional method of teaching, na kung babasihan natin yung pagtuturo before, is very hard din, very difficult din para sa ating mga guro yung pagbibigay, pag-access ng quality of education sa ating mga students. So, kung babasihan natin ngayon, technology is very effective na ginagamit. Like for example, we can use this technology as easier. So, looking for the information na ginagamit natin sa pagtuturo is, with the help of the technology, is nabibigyan tayo niya ng pangmadali ang, let's say, kung ano yung need natin na information na nice natin ituro sa mga student natin is napapadali siya. So, based naman sa mga observation namin na this college na is, yung paggamit ng technology is very helpful sa amin. So, like for example, may mga information kami ginagather na wala talaga sa stock of knowledge namin. So, with the help of the technology is, hindi lang siya nakakatulong talaga, kundi nabibigyan niya kami ng ibang idea or knowledge na pwede namin magamit, or kumbaga yung prior knowledge namin in that information is napapadagdag with the help of the technology. So, para sa akin, very effective din yung technology. Pero, dapat alam din natin yung mga disadvantages ng paggamit nito. Like for example, yung mga student, alamin natin kung
yung pagpapagamit natin sa kanilang technology is magiging yung pagiging madali niya ba is madali ba sila matututo? Yes, madali sila matututo, pero dapat alamin natin kung ano yung mga possible na effect niya sa student. So this is my based on observation. So technology is very helpful. So kumbaga napapadali niya lahat yung mga hinahanap nating information. Sa pagtuturo naman is na-deliver siya ng maayos. Kumbaga hindi na mano-mano yung ginagawa way back sa traditional na ginagawa natin. So para sa akin yun yung nakakatulong ng technology sa teaching. Sabagay, sa ngayon is na-i-integrate talaga sa education yung technology. So, may tanong ka pa sa nila. Yes. So, ito yung number 2 na So, gaano ka-epektibo ito sa as a future educator? So as a future educator, nagiging epektibo talaga yung paggamit ng technology kasi like for example sa amin, nagde-demo kami. So kung babasihan yung ginagawa na mano-mano talaga yung mga materials na ginagawa namin is para sa akin consuming of time, gastos din masyado. And kung hindi lang yung technology na ginagamit natin is para sa akin mahihirapan din talaga ako. Then kung ang advantages or benefits ng technology yung sasabihin is malaki yung nakakatulong niya sa amin. Kasi sa paggawa ng PowerPoint, kung babasehan natin yung paggawa ng instructional materials is consuming of time talaga siya. Kung sa PowerPoint lang siya is napapadali niya kung, like for example, mag-encode ka lang kung ano yung information, ipipaste mo lang sa laptop. Then pwede ka na, may mga apps din naman tayo na ginagamit na doon tayo nag-encode, which is the PowerPoint, the WPS, the Word, the Excel. So yun is nakaka-help siya sa atin para maging madali kung ano yung gagawin natin. Like for example sa amin ng mga Bachelor of Elementary Education na more on demo teaching. So doon is yung mga ginagamit namin na instructional materials is gina-transfer na lang namin siya into instructional media na lang. So doon sa instructional media is napapadali siya kung baga yung pagod na gagawin sa instructional materials na lang, yung pagsusulat-sulat na lang is nagiging less yung pagod sa paggawa na lang ng paggamit na lang namin ng instructional media. So para sa akin ganun siya ka-epektibo sa paggamit namin bilang mga future educators. Maraming salamat po sa inyong oras. So it's my pleasure to having an interview with you. Salamat sa mga ideas and sa learnings na nakita namin. Yun lang guys. So next naman tayong participants.